Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sabi ni Wu Chen, sa harap ko, wala kang laban, 69. Hinugot ni Promoter 69 ang kanyang kamay, tumalon sa ibabaw ni Wu Chen, at sinipa siya. Sabi ni Wu Chen, buhay o kamatayan, o hindi na ako magkakaroon ng anak. Grabe ang kalupitan mo. Bumalik si Promoter 69 kay Harry Diego. Sabi ni Harry Diego, may asikasuhin pa ako. Babalikan ko kayo. Hinila niya ito at tumakbo silang dalawa. Sabi ni Tong Xin kay Wu Chen, Ginoong Wu, pababayaan na lang ba natin silang makatakas? Sagot ni Wu Chen, hindi sila makakalayo. Binibining Tong, samahan mo muna ako sa isang lugar. Sinabi ni Tom Brady sa kanyang asawa, aking buwan, tamang-tama ang bango ng mga bulaklak ngayon. Ito ang paborito mong amoy noon. Amuyin mo. Siya ang chairman ng Tom Brothers Industries, si Tom Brady. Dumating si Wu Chen kasama si Tong Xin at sinabi, Ginoong Tom, wala na sa katinuan ang iyong asawa. Hindi na siya makakilos. Panahon na para harapin ang katotohanan. Sumagot si Tom Brady, sino ka? Paano mong masasabing gulay siya? Hindi. Nagagalit lang siya sa akin, sabi ni Wu Chen, 8 taon na ang nakalipas, buntis at malapit ng manganak ang iyong asawa, pero nagkaproblema ang kumpanya mo dahil sa mga gangster. Pinili mong unahin ang mga empleyado mo at ipaglaban sila, kaya iniwan mo ang asawa mo sa kapatid mong si Tom Hurd. Umuulan noon, madulas ang kalsada, at naaksidente si Tom Hurd. Sinubukan niyang iligtas ang asawa mo pero sumabog ang sasakyan. Namatayan ka ng anak at dahil sa pagsabog, naging gulay ang asawa mo. Nasunog ang mukha ng kapatid mo habang sinusubukang protektahan siya. Kahit nanalo ka sa laban sa lansangan, pinaglaruan ka ng tadhana. Noong gabing iyon, habang naghihinalo pa ang dalawa, dumaan si Harry Diego, pinuno ng Razor Gang, na akala ng lahat ay patay na. Nang makita niya ang nasunog na mukha ng kapatid mo, naisip niya ang isang kasuklam-suklam na plano. Pinatay niya ang kapatid mo, si Tom Hurd, at isinilid ang sarili sa apoy para sunugin din ang sariling mukha hanggang magmukha siyang si Tom. Sinira pa niya ang sarili niyang tinig para walang makakilala. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naggitngit si Tom Brady at sumigaw, ibig mong sabihin, sa loob ng 8 taon, hindi pala ang kapatid ko ang kasama ko. Sabi ni Wu Chen, hindi lang yon. Pati ang mga doktor na sumuri sa asawa mo, tauhan din niya. Narito ang ebidensya. Ipinakita ni Wu Chen ang isang video sa kanyang cellphone. May tinig na nagsabi, tama na. Magsasalita na ako. Aaminin ko ang lahat. Niloko ko siya, sinabing bumuti na ang lagay ng asawa niya ng 60% at galit lang kaya ayaw magising. Lumingon si Tom Brady at mahinang sinabi, aking buwan. Sabi ni Wu Chen, sa loob ng 8 taon, inalagaan mo ang asawa mo dahil sa konsensya, habang si Harry Diego naman ay ninanakaw ang pera ng kumpanya at kumukuha ng mga tao para buhayin muli ang Razor Gang. May nagbabala, si Ginoong Harry Diego ay agresibong kumukuha ng mga miyembro mula sa East Society at tiyak na hindi mananahimik ang East Society. Magkakaroon ng madugong gulo. Sabi ni Ginoong Tom Brady, kailangan nang ayusin ang lahat. Sabi ni Wu Chen, kung talagang gusto mong gumawa ng tama para sa asawa mo, ibalik mo sa matuwid ang landas ng Tom Brothers. Huwag mong hayaan na mabigo ang asawa mong palaging umaasa na hindi ka malilihis ng landas. Kung nais mo, si Binibining Tong ang tutulong sa iyo para linisin ang mga taong yan. Sabi ni Ginoong Tom Brady sa kanyang asawa, aking buwan, kailangan ko munang magtrabaho. Magpakabait ka, babalik ako para samahan ka ulit. Naisip ni Binibining Tong Xin, napakatapat at malalim magmahal ng lalaking ito, 2 oras matapos ang insidente, sa labas ng lungsod ng New York, sabi ni Ginoong Harry Diego, 8 taon. Sa wakas, magagamit ko rin ang perang itinago ko rito. Tanong ni Promoter 69, yan na ba ang lahat? Sagot ni Ginoong Harry Diego, huwag kang mag-alala, garantisado ang sahod mo sa susunod na taon. Hindi lang susunod na taon, ang laman ng mga bag na ito, sapat na para sa 10 taon. Basta't narito ang mga gamit na ito at buo pa rin ang talino ko, makakabalik ako sa laro. Bigla siyang binaril ni Promoter 69. Maya-maya, kinuha niya ang mga bag ng pera. At biglang dumating si Wu Chen at sinabi, kahanga-hanga talaga. Maingat ang pagpaplano ni Harry, at sa huli, kayong mga lintang gaya mo ang nakinabang. 69. Kailan ka pa nagsimulang magbalak na mag-trador?
Ikaw na naman? Anong kinalaman mo rito? Sa China, tinatawag naming tadhana ang ganitong sitwasyon. Mukhang nakalimutan mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang balisong kay Promoter 69 at napabagsak ang kanyang baril. Lumapit si Wu Chen at sinabi, sa harap ko, wala kang laban. Hinawakan ni Wu Chen si 69, napangiwi ito sa sakit at nagpumiglas. Yonghi. Sabi ni Wu Chen, tigilan mo na. Kapag lalo kang kumakawala, lalo itong hihigpit. Kapag aksidente kitang napatay, ako pa ang maistorbo. Pero kung titigil ka, pwede ko namang luwagan ng konti para komportable ka. Sumigaw si Promoter 69 habang halos sumabog na ang dibdib mula sa sikip ng damit, walang hiya ka. Biglang lumitaw ang isa pang lalaki at nagsalita, ohoho. Dapat ba nating iligtas si 69? Haha, mukhang katapusan mo na habang bumababa mula sa sanga ng puno. Sabi ni Wu Chen, kawili-wili. Nagkita na naman ang mga propagandista. Ika-18 ng grupo ng propagandista. Narito ka para iligtas si number 69. Nagmakaawa si 69, 18 bilis, iligtas mo ako Sagot ni Promoter 18, hindi. Hindi kami isang student org na mapagkaibigan. Inilabas niya ang kanyang baril at sinabi, alam mo ang patakaran. Kapag nahuli ka at hindi na makatakas, dapat wakasan mo na ang sarili mo. Naisip ni Wu Chen, kailangan kong masigurong ligtas na maihahatid si number 69 kay Binibining Tongxin. Hindi siya pwedeng mamatay. Tanong ni 18, gusto mong kunin si number 69? Nagkubli si Wu Chen sa likod ng puno at sinabi, nasa akin na siya. Wala ka nang dapat ipag-alala, kapatid. Pumutok si 18 ng bala. Walang nakakaligtas sa baril ko, sabi niya. Sagot ni Wu Chen, hindi ako naniniwalang mas magaling ka sa akin sa pagbaril. Minamaliit mo ba ako? Ayon sa datos ng organisasyon, isa ako sa pinakamahusay sa buong mundo. Ilan lang ang pwedeng tumalo sa akin. Sabi ni Wu Chen, pustahan tayo. Kapag ako ang nanalo, akin siya. Kapag natalo ako, bahala ka na sa akin. Tanong ni 18, paano tayo magpapustahan? Sagot ni Wu Chen, pumili ka ng target. Sisiguraduhin kong hindi ito tatamaan ng bala mo. Tataya ka ba? Tumawa si 18, katawa-tawa. Sige, babarilin ko ang itlog sa ibabaw ng pugad ng ibon na yon. Sabi ni Wu Chen, sige lang. Habang nagpaputok si 18, inihagis ni Wu Chen ang kanyang balisong. Hindi nasira ang pugad ni ang mga itlog. Tumama lang ang bala sa isang punong malapit. Naisip ni 18, paano nangyari yon? Naunahan niya ako ng 3/10 bahagi ng segundo. Napalihis ng balisong niya ang bala. Inaral niya ng eksakto ang timing ko at ang direksyon ng bala. Naisip ni Wu Chen, ilang ulit lang ng restart ang kailangan. Sabi niya, mukhang ako ang nanalo. Babala ni 18, kapag kinuha mo si number 69, hindi ito palalampasin ng organisasyon. Sagot ni Wu Chen, sige, subukan nila. Huwag kang masyadong mayabang. Marami sa propagandista ang mas malakas sa ating dalawa. Babagsak ka rin balang araw. Binuhat ni Wu Chen si Promoter 69 at umalis habang sinasabi, ako. Huwag mo akong alalahanin. Mas mabuti pang sarili mo ang isipin mo. Makalipas ang ilang sandali sabi ni pangalawang kapatid na babae siyang, Wu Chen. Sagot ni Wu Chen, pangalawang kapatid siyang. Bakit ka nandito? Sagot ni Xiang, akin ang lupain ito sa North America. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Naisip ni Wu Chen, si Ginoong Hari Diego sa dinami-dami ng lugar, dito pa nagtago ng yaman, sa lupain ng pamilyang Xiang sumpang tadhana. Bumabasik Xiang sa kanyang kabayo at tinanong, sino iyang pasan mo? Anong relasyon niya sa'yo? Sagot ni Wu Chen, mahaba ang kwento. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga nangyari bago siya nakarating sa Amerika. Sabi ni Xiang, mahilig ka pala sa mga itali-itali. Sagot ni Wu Chen, isa siyang profesional na mamamatay tao. Kung wala akong espesyal na tali, baka 2 galaw pa lang, makatakas na siya. Sabi ni Xiang, kung yan ang trip mo, hindi ako tututol. Sabi ni Wu Chen, pangalawang kapatid Xiang, hindi ganon ang ibig kong sabihin. Bigla siyang niyakap ni Xiang at sinabi, wala akong pakialam. Gusto ko ito. Gulat na sabi ni Wu Chen, Xiao Xiang, hindi ikaw to. Sagot ni Xiang, sino ang nakakaalam? Baka kasi nabago mo na ako. Sabi ni Wu Chen, Xiao Xiang, sa tingin ko hindi masama ang pagbabagong yan.
Nasa ibabaw siksiyangsiyanan kay Wu Chen at sinabi, huwag kang magsalita. Mas madiin pa. Elnan. Makalipas ang ilang oras sabi ni Xiangxianan, wala akong pakialam. Pero kapag nalaman kong may namamagitan sa inyo ni number 69. Sagot ni Wu Chen, wala. Hostage lang siya. Kapag tapos na ako sa usapin ng pamilya Tong, tatawagan kita. 2 araw ang lumipas, sa tirahan ng pamilya Tong sabi ni Tong Xin, ako. Ama, lolo, dinala ni Ginoong Wu ang pumatay sa aking kuya. Ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Tong, ang ama ni Tong Xin, si Tong Beiquan, ay nagsabi, Ama, ang malaking kasaysayang ito ng ating pamilya ay malapit ng mabigyang katarungan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.